mamaya ikaw naman na nalilate. Okay. Si Daddy na lang maghahatid sa'yo sa school. Okay, Mommy. Okay. Bye, Mommy. Bye. Oh, darating ako. Magkita lang tayo doon. Okay. Let's go. Adi, anak. Sama ka muna kay Yaya, ha? Yaya. Excuse po. Baby, come. Ma, sa inyo rin po nanggaling eh. Anak ko si Adi. Kaya sino po dapat masunod kung paano siya palalakihin? Eh, kung buhay lang si Andre siya talaga susundin ko Kaso, andito ba siya? Wala nga si Andrea eh. Buti nga na dyan si Sabi, siya ang tumatayong ina. Ma, alam ko po yun. Alam ko naman po kung ano si Sabrina sa buhay ko tsaka sa buhay ni Adi. Eh, alam mo naman pala eh. Bakit hindi pa kayo magpakasal? Para naman maging katotohanan ng pagiging ina niya kay Adi. Ma, please, ayoko na makipagtalo. Wala rin naman mapupuntahan to eh. Alis na kami ni Adi. No, ako na bahala kay Adi. Pumunta ka na lang sa shop, may asikasuhin kasi ang papa mo. Sigurado yung mahigpit, ha? Teka lang, ha? Higpitan mo pa. Hello? Mr. Justin Ramirez? Ako nga ho. Sino po sila? Ito po si Special Agent De Los Santos. Tumawag po ako sa inyo upang ipaalam na may nagre-request na ipa-examine ang labi ni Andrea Manalo. Ano? Ba't niyo man nagagawin yun? May mga lumapit po sa amin na nagsasabing posibleng kamag-anak nila yon at hindi ang taong tinutukoy nyo. Teka. Sandali, ah. So, ibig niyo sabihin na posibleng hindi si Andre yung nilibing namin? Yun ho sana ang gusto naming imbestigahan eh. Kung inyo pong mamarapatin. Alam niyo, matagal ko na pinagluksa ang pagkawala ni Andrea. Kaya sir, please lang, huwag kayong magsasabi ng kung ano-ano kung hindi rin pala kayo sigurado. Lalo na kung wala kayong matibay ng pinanghahawakan. Eh kung hindi si Andrea yun, nasaan siya? Yes, Teacher Lea? Hi, ma'am. Good morning po. Si Jenny kasi walang baon. Ayaw naman niya kainin yung binibigay namin sa kanya. Imposible po yan. Ako po yung naghanda ng baon niya eh. Teka, baka hindi na ibigay ni Celso. Sige po, Teacher Lea. Ako na lang po magdadala dyan. Salamat. Celso talaga, oh. Sorry, I'm late. Akala ko hindi mo na ako sisiputin eh. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit hindi ka tumupad sa usapan natin? Mag-ingat ka sa pananalita mo. Tumupad ako sa usapan, kayo ang hindi. Gagawin ba namin yun? Kami nga to walang kamalay-malay na may anak na pala kayo. At ipinasok niyo pa doon sa eskwelahan na apo namin. Mas malapit ang bahay namin sa eskwelahan na yun. Kayo ang hindi dapat nagpunta doon. Ha, Leche. Huwag natin pagtalunan yung eskwelahan na yan. Ang pag-usapan natin kung paano natin maiiwasang magkita si Andrea at si Justin. Alam mo naman siguro at nakita mo mismo kung ano yung nakataya dito kapag hindi natin pinaglayo yung dalawa. I mean, si Andrea at si Justin. May kanya-kanya na silang buhay. May asawa na si Justin, may anak na siya kay Sabrina. Ganun din naman ikaw. Anong gusto mong gawin ko? Manong, pakitabi lang ho dyan sandali. Bibili lang ako ng pagkain. Dito na lang po. Hintayin niyo na lang po ako.
Celso to, ah. Ang ginagawa niya dito? Ituloy natin kung ano yung sinimulan natin. Kumilos ka agad tayo na mabilis bago pa tayo mahuli. Ayusin yung pagkagawa niyo, ha? Malapit na exhibit natin. May mga lumapit po sa amin na nagsasabing posibleng kamag-anak nila yon at hindi ang taong tinutukoy niyo. Anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? I'm sorry, pero familiar ho kayo sa akin. Nagkakilala na ba tayo? Lorraine, posibleng kilala mo si Sir. Hindi, sigurado ako nagkakilala na kami. Talaga? Saan? Oo nga. Doon nga kita nakita, doon sa Binyagan. Hindi ka lang personal na napakilala sa akin ni Celso. May business proposal kasi ako sa kanya. Teka, anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba pumasok sa trabaho mo? Paano naman, Han? Nakalimutan maibigay yung baon ni Jenny. Tumawag pa sa akin si Teacher Leia. Kaya nandito ako, bibili ako ng pagkain. Pasensya ka na. Mamadali kasi ako eh. Sige, tuloy niyo na yung meeting niyo, ha? Bibili lang ako ng pagkain. Hindi ako papayag na maagaw mo pa sa akin ang buhay na matagal kong pinangarap. Napalitan na kita sa puso ni Justin, Andrea. Patay ka na sa alaala niya. Pero ngayong nagbabalik ka, ilalayo ko siya, Andrea. Ilalayo ko sila. Kuya, tulungan mo na daw kita, sabi ni Mama. Hoy! Kuya! May malaking problema ba sa business natin? Bakit nagkakaganyan ka? John, napaisip lang ako eh. Kaya kasi may tumawag dito. At kiniklaim nila na hindi si Ate Andrea mo yung namatay sa sunog at nilibing natin. Sabi sa akin, ibang tao daw. What? Paano nangyari yun, di ba? Imposible yan, Kuya. Yun nga eh. Kaya hindi ko maintindihan eh. Teka, Kuya. Huwag mong sabihin naniniwala ka kagad sa kanila. Ay, Joel, nung una ko narinig yung sinabi ng lalaki, gustong makpikon. Gustong magalit sa kanya. Pagkatapos ng 2 taon niya yung sabihin sa akin yun, akala niya sa katawan na Ate Andrea mo. Na parang bato lang na pwede ibaon na lang. Kahit anong oras pwede nila hukayin na examinin. Pero paano ko nagsasabi sila ng totoo?
clinic. Ha? Bakit? Ano nangyari? Don't worry, walang problema. Nagusto niya lang kasi yung baon na dala ko, kaya ayun, nag-share kami. Ano ba kasi ginagawa mo dito? Nakita ko kasi si Adi. Kaso bigla na lang siyang kinuha ng mommy niya eh. Oh, ba't affected ka? Sa totoo niyan, Faye, hindi ko alam eh. Simulat sa pool nung nakita ko yung batang yan, parang may iba akong nararamdaman. Hindi ko talaga alam. Minsan nga naisip ko, siguro kapag wala siyang nanay, pakiramdam ko ako yung nanay niya. Mag-isip-isip ka. At kung ano man maging desisyon mo, ilalayo ko pa rin si Justin kay Andrea. At kung mahanap man ni Andrea si Justin, wala siyang mapapala. Gusto ko lang malaman mo. Kung magkaiba tayo ng hangarin. Kung kayo gusto niyo itago ang totoo, ako iniwasan kung masaktan ulit si Lorraine. Yun din naman ang iniiwasan ko. Hindi naman kasalanan ng anak ko kung may mahal na siyang iba. Dahil sa buong akala namin, talagang patay na si Andrea. Kaya kung ako sa'yo, iiwas mo si Andrea kay Justin kung ayaw mo siya masaktan. Gusto ko siyang dali sa ibang bansa. Mabuti naman kung gano'n. Sa ngayon, aalisin namin si Adi sa school na yan. Sisiguraduhin ko sa'yo na ilalayo ko yung mag-ama sa kanya. Asahan mo yan. At aasahan ko rin sa'yo na ilalayo mo siya sa amin. Salamat, Mr. Ramirez, at pinagbigyan niyo ang hiling ng pamilya na makausap kayo. Pasensya na po kanina. Bigla lang po talaga ako eh. Hindi ko inaasahan yung balita. Gusto namin malaman talaga kung ano nangyari sa aming anak. 2 taon na namin siyang hinahanap. Ang sabi ng kaibigan niya, dumalo siya sa ospital na yun bago mangyari ang sunog. Imposibleng hindi siya ang nabuhay niyo. Hindi po kami pwede magkamali eh. Naiwan na walang malay yung nobya ko sa lugar na saan namin nakita yung katawan. Alam ho namin na hindi ho ganun kadali pagbigyan ng inihiling namin. Lalo na natanggap niyo ng lahat at maayos yun nang naitutuloy ang buhay niyo. Pero nakikiusap ho kami para na rin ho sa ikatatahimik ng kalooban namin. Gusto lang namin na mapawi ano man ang pagdududan niyo na baka nga siya ang inaakala niyong nobya niyo. We will just wait for Mamita, okay? Siya na makikipag-usap kay teacher. Ninang. Hi, Adi. Ninang, kailangan isa daw po sa inyo mag-sign ng papers. Hindi raw pwedeng ako eh. Sige, ako na bahala. Dali mo na sa sakyan si Adi, ha? Okay, Adi? Adi, let's go, okay? Let's go. Hurry up. Mukhang ayaw talaga niyang umalis sa school na to. Adi, come here. At the count of 3, Adi. 1, 2... Adi, come here. Dali lang ho, dahan-dahan na kayo. Nasasaktan yung bata. Pwede mo kang makialam dito? Adi, halika na. Adi, please. Adi, don't even know her. Huwag kang lumapit sa babaeng yan. Come here. Dahan-dahan Adi, come here now. Sorry kasi talaga matigas ang ulo ng batang yan. Adi, huwag mo na kami pahirapan. Please, go to your mama. Come here now. Sandali lang ho. Kausapin ko lang. Adi? Huwag ka na umiyak, ha? Sumama ka na sa mama mo. Smile ka na, baby. Okay? Sige, sama ka na. Adi, let's go, okay?
Hayaan mo, makikita mo po si Adi. Sakto nga ito. Kumusta lakad mo kanina? Okay na ba? Okay na medyo hindi. Pero nakipagkasundo na ako sa kanila. Pumayag sila na ilayo yung bata at yung lalaki. Pero kailangan ko rin gumawa ng paraan para mailayo si Lorraine. Well, para din naman sa kabutihan to ni Lorraine, di ba? Saan ang balak mo yan? Alam mo, Dave, kapag desisyon na ako, alis kami ng bansa. Kawawa naman si Adi. Gustong-gusto pa naman yung school na to. Kaya wala naman tayong magagawa kung yun ang gusto ng family ng bata. Paano kaya kung kausapin niya ni Celso yung mga magulang niya? Sayang na hindi ko nakilala yung father ni Adi. Yung mommy naman niya nakilala ko na. Akala ko okay siya, pero parang hindi naman. Yun nga din yung alam ko eh. Tsaka parang nasaltik. Uy, ano ka ba? Eh, totoo naman eh. Minsan ko pala nakita yun, pero na-feel ko na. Baka talaga, salbahe ka talaga. Mauna na kami. Baka inaantay na kami ni Celso. Pagod na siguro to. Halika na. Jenny, let's go. Bye-bye. Sige, bye-bye. Bye, Faye. Bye-bye. Oh, dali mo na si Adi sa room niya, Miding. Sige po, ma'am. Let's go, baby. Are you okay, Sab? Huh? You know what, Ninang? I've realized na there's really such a thing as lukso ng dugo. Ninang, look at what happened to Adi. Malapit agad yung loob niya kay Andrea. Ano ka ba? Ikaw ang kinikilalang ina ng apo ko. Mas matimbang yung pagmamahal mo kaysa kung sinong lukso ng dugo dyan. Minsan lahat, Ninang. Kung ako nga sa inyo, gusto ko magpakasal na kayo ni Justin sa lalong madaling panahon. There's nothing I wouldn't give in this world. Makasama ko lang si Justin. Pero kilala naman ho natin siya. Ayaw ni Justin yung pinangungunahan siya. And like now, yung pagpupull out natin kay Adi sa school, I'm sure magagalit na naman yun. Basta huwag mo na siyang intindihin. Ang importante, makasal kayo ni Justin. Hayaan mo yung galit niya. Kaya nga tayo kumikilos dahil may mas matindi tayong problema yung pagbabalik ni Andrea. And hopefully, hindi natin magiging problema yan. Dahil nakakausap ko na si Celso. Sabi niya, dadalhin daw niyang pamilya niya sa ibang bansa. So, ngayon wala na sa school si Adi. Tapos, dadalhin na ni Celso si Andrea sa ibang bansa. Wala na tayong problemahin. Pa. Justin? Are you okay? Posibleng hindi si Andrea yung namatay sa sunog. Posibleng buhay si Andrea. What the hell are you talking about? Sab, take it easy. Ano ba pinagsasabi mo, Justin? May nakakausap ka ba o may nakapagsabi sa'yo tungkol kay Andrea? Meron kasi lumapit sa amin eh. Nag-claim sila na kamag-anak nila yung nakuha natin. Imposible! Imposible nga ba, pa? Ano ba pinanghahawakan nating ebidensya na si Andrea talaga yun? Justin, ano ba? Gusto mo ba bang balikan yung madugong pangyayaring yun, ha? Justin, huwag kang papayag, please. Huwag kang papayag. Pare, sandali. Hindi pa tayo tapos mag-usap, ha? Nagpaalam ka ba kay boss? Seryoso ka ba sa plano mong gawin? Nagsabi na ako kay Dr. Silvestre. Magpapalipat na ako sa Malaysia office natin. Ano?
Ani, wala nga aking kakilala dun eh. Pare, masyado namang drastic yung gagawin mo. Alam mo, kung natatakot ka na iwan ka ni Lorraine, hindi pa kasama mo na. Pare, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mas concerned ako na masasaktan siya kung ano man ang madidiscover niya sa nakaraan niya. Isa pa, inayos ko naman na maikasal kami. Inaanday ko na lang na ma-declare na null and void yung kasal namin ni Emma. Tsaka, ayoko naman talaga umalis eh. Alam ko mas mahihirapan siya. Pero wala akong gumawa ng paraan bago mahuli ang lahat. Sab, ano yan? Ba't ba parang takot ka? Hindi ka ba talaga nag-iisip, Justin? Ha? Hindi siya natatakot. Nasasaktan siya. Yes, Justin. I'm hurt. And okay, here we go again. You chasing the dead and nandito naman ako. I've always been here for you. Sab, Ano? Napagbigyan mo sila dahil pili ko umaasa ka na buhay pa si Andrea. Hindi mo ba naiisip yung nararamdaman ko, Justin? That after everything we've been through, wala pa rin pa akong mahalaga sa'yo. Hi! Celso, may problema ba? Wala. Ano na. Sabihin mo na sa akin. Okay. Gusto mo talaga malaman? Walang problema, Lorraine. Pero may aminin ako sa'yo. Nakapag-desisyon ako na sana maintindihan mo. Alis tayo ng bansa. We're going to Malaysia. Bakit? Kailan mo pa binalak to? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? I'm sorry, biglaan eh. Yun lang. Yun ang masasabi mo. Sorry, biglaan. Paano naman yung trabaho ko? Yung pag-aaral ni Jenny. Hindi mo ba naisip yun? Marami naman magandang eskwelahan doon sa Malaysia. Paano yung naumpisahan kong workshop? Maghahanap tayo doon? Celso, wala tayong masyadong kilala doon. Bakit marami ka bang kilala dito? I'm sorry. Came out wrong. Hindi. Okay lang. Hindi, okay lang. Naiintindihan ko. Totoo naman yun eh. Wala naman talaga akong maalala. At wala akong masyadong nakaraan, kaya hindi mo ako kailangan konsultahin sa mga bagay na ganyan. I mean, siguro kung noon walang humanap sa akin, ganun din siguro ngayon. Hindi, okay lang. Naiintindihan ko. Lorraine? Nakita mo na yung ginawa mo, Justin. Sinasaktan mo na naman yung kalooban ni Sabrina eh. Pa, ano gusto kong ginagawa ko, ha? Gusto ko lang malaman yung katotohanan. Lintik na katotohanan niya, no? Nagdadahilan ka lang eh. Siguro may nakapagsabi lang sa'yo na si Andre yun. Sumakay ka naman kaagad. Bakit ba sobra kayong kumakatanggi, ha, pa? What's the problem kung papayag tayo? Pa, meron ba kayong hindi sinasabi sa akin na hindi ko alam?
Lorraine? Lorraine, mag-usap tayo. Lorraine? Masasabi mo ba sa akin kung bakit bigla ka na lang nagdesisyon ng ganyan? Mas maganda kasi ng opportunity eh. Ayoko rin... Bakit hindi mo naman ako kinonsulta? Pwede ba mag-usap na lang tayo kapag kaya mo na maging honest sa akin? Please. Alam mo, Justin, tumatanggi man ako dahil sigurado ako na si Andrea ay nasa puntod na dinadalaw-dalaw mo. Ano ba naman, Justin? Bakit mo pinapaasa yung sarili mo sa wala? Mabuti sana kung yung sarili mo lang sinasaktan mo eh. Pati si Sabrina, sinasaktan mo. Dahil dyan sa utak mo, bukas pa rin na may posibilidad na buhay nga si Andrea. At pinamumukha mo lang lalo kay Sabrina na baliwala lahat ng pinagsamahan ninyo. Here, Sam. Pasensya na, Ninang. Hindi ko na talaga napigilan ko sarili ko kanina. You don't need to apologize, Sab. Kami nga dapat humingi ng dispensa sa'yo. Huwag ka mag-alala. Inaayos na namin ang lahat. Gagawin namin ang paraan ng ninang Pete mo. Pero paano? Just leave everything to us, Sab. Tandaan mo, once nasayuin ka ni Justin, grab the opportunity para makasal kayo. And I will make sure na susuyuin ka. Ninang, hindi ko na alam. Parang pathetic ko na. Of course not, Sab. Pinaglalaban mo na yung pagmamahal mo. Yung pinaghihirapan mo. And you don't want Justin to find his way back to Andrea, right? Tandaan mo. Make sure na sa'yo pa rin siya mapupunta. Ipaglaban mo si Justin. Dahil mas deserving ka kaysa sa babaeng yun. Ang pangako sa'kin, ako lamang ang iibigin. Ngunit bakit ngayon hindi mo man lang mapansin? Tuwi na sa'king alaala ay palagi kitang kasama. Ngunit bakit ngayon ay may mahal ka ng iba? Ayokong may masaktang iba. Importante rin sa akin ang mamasab mo. Pero, paano nga kaya kung buhay pa ang mami mo, Adi? Di rin ako matatahimik hanggat alam ko na may posibilidad na buhay si Andrea. Di ba rin na masaktan ako? Bahala na kung may masaktang iba. Kailangan malaman ko kung ano ang totoo. Sa puso ko. Si Andrea pa rin. All this time, siya pa rin.
Hindi ka man pwede basta nalang baliwalain. Justin, pwede. Pwede. Pwede kung gugustuhin mo lang. Justin. 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 Justin, please, pakasalan mo ako. And I promise I will be the best wife and mother. Please. Noong sinusuyo ako, anong tamis, anong lamig. Justin, please. Will you marry me, Justin? I'm sorry. I guess kailangan ko pa ng konting panahon para mag-isip. Kailan ba ako maghihintay? I've been waiting and waiting for you to ask me. You know what? You're so unfair. And it's not even about Andrea anymore. It's about you. It's about you and your selfish heart. Sab. Bakit hindi maganda yung pag-uusap nila? Nalindian na. Kapag hindi nagkasundo si Sabrina at ang anak mo, baka mag-pull out si Sabrina ang investment niya. Mababankrupt tayo, Pete. Hindi ako makakapayag na mangyari yun. Kung gusto talaga ni Justin na ipa-examine yung bangkay na nakalibing, pagbibigyan ko siya. Pero sisiguraduhin ko, hindi niya magugustuhan ang resulta. Bakit naman kasi binigla mo yung tao? Ang dami niya kasing tanong eh. Nasisisi mo ba siya? Napaka-transparent mo. Kitang-kita na problemado ka. Siyempre, concerned lang yun sa'yo. Ang hirap namin nililihim, ano? Ano, kaya pa? Concerned lang naman ako sa kanya. Pinoprotektahan ko lang siya. Sigurado ka bang yun pa rin yung primary reason mo? Paano kung isang araw, wala niya maalala, si Andrea na pala siya? Pag nangyari yun, mamaling pa rin kaya niya ako. O may iwan na naman ako mag-isa. Justin. I feel empty and worthless. Kung hindi mo ako mamahalin, I am nothing. Justin, ano po bang kulang? You see, I have nothing more to give. Naibigay ko na lahat.
ng kahit ano. Kahit buhay ko, ibibigay ko. Celso, ito may alak ka. Halika. Halika na. Ano ba nangyayari sa'yo? Ikaw nagkakaganyan. Ano ba problema mo? Sige. Higa ka muna dyan. Kukunan kita ng tubig. Problema ko? Gusto mo malaman ang problema ko? Si Andrea. Bakit bumalik pa siya? Bakit? Bakit? Baby, finish your food na, ha? Drink your milk. We have to hurry up dahil malilate tayo sa school, ha? Let's go na, baby. I'm sorry. Come, let's go. Hindi, hatid ko na kayo. Bye-bye, Daddy. Sab, please, sagutin mo naman, oh. Sagutin mo na, sagutin mo na. Nakausap na ba si Sab? Napuntahan mo na ba sa clinic, sa ospital, o kaya sa bahay niya? Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo eh. Alam mo, pag may nangyaring masama kay Sab, ha? Wala kang ibang dapat sisihin kundi sarili mo. Mama, please, please, not now. Nag-aalala din ako para sa kanya. Okay? Hindi naman pag-aalala lang kailangan lang ni Sab eh. Alam mo yun. Ma, okay. Ito, pupunta na lang ako sa bahay niya, ha? Pasensya na po, hindi ako makakapasok ngayon. Tapos after that, makikipagkita na ako sa investigador. Sa investigador, sasabihin mo sa kanila na hindi ka pumapayag na hukayin ulit ang bangkay. Actually, pumayag na po ako. May mga kailangan akong pirmahan ng mga papers. I'm telling you, Justin. Mawawala si Sabrina sa ginagawa mo yan. I don't know, ma. Ipapaliwanag ko na mabuti sa kanya lahat. Wish me luck. Ma'am? 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 Ma'am! Diyos ko! Ano nangyari kay Ma'am? Si Sab. Hello, Sab? Hello, sir. Si Aling Mila po ito.
po ni Ma'am. Bakit? Asa si Sam? Kasama mo ba siya? Sir, yun nga po eh. Andito po si Ma'am. Walang malay. Hindi ko po siya magising, sir. Sige, sige. Pumunta ako dyan. Ano ka ba naman, Lorraine? Baka naman kung sinong Andrea lang yun. Si Celso pa? Ma'am ba babae? Ewan ko, Faye. Basta, iba yung dating para sa akin eh. Tapos nung narinig ko pa yung pangalan ng Andrea na yun, parang kinabahan ako. Bigla akong natakot. Nako, may tawag dyan eh. Women's intuition. Kapag yun daw ang naramdaman ng isang babae, malamang may dahilan para katakutan. Kanina sinasabi mo sa akin na huwag ako mag-worry. Tapos ngayon, yan yung sinasabi. Sorry naman, girl. Kasi nung sinabi mo, may iba kong naramdaman. Tapos ayoko naman isipin na may iba si Celso. Nag-alala rin kaya ako sa'yo. Pero sana, bigyan mo naman siya ng benefit of the doubt. Malay mo, wala lang yun. Saka, di ba sabi mo, parang ayaw naman ni Celso na bumalik yun. Kaya, nakaraan na yun na ayaw na talaga niyang bumalik. Di ba? Alam mo kung sino makakapagpagaan ng loob ko ngayon? Si Adi. Ay nako, sige na. Para sumaya-saya ka, kukunin ko ang address ni Adi para mabisita mo. Talaga? Salamat, eh. Lumapag ka. Sab, wake up. Come on. Come on, I'm here. Sab, Sabrina. Please, 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 please. Lumapag ka, gumising ka. Sab, gumising ka na. Sab. Sir, dito na muna ho kayo. Kami na ang bahala sa kanya. Sure, excited ka na makita si Adi, no, baby Jenny? Miss na miss mo na siya, no? Wanna play with her? Sana nga nandun yung mga magulang ni Adi. Baka siguro makumbinsi ko sila na huwag lumipat ng school. O, Mommy, ha, huwag niyong kakalimutan. 3 times a day ang gamot. Para sa kanya. Pauwi niyo na, patulugin na. po eh, mamutla na eh. Sana yung mata niya namumugto. Yes. Thank you po. Sige, Hey. bye-bye. Oh, may ginagawa mo rito. Anong klaseng tanong yan? Siyempre, sinusundo ko si Lorraine at si Jenny. Teka, labasan na ba nila? Nasaan ba sila? Baka naman may iba ka rin sinusundo kung saan, ha? Ano ibig mong sabihin? Wala. Sabi ko, kanina pa umalis yung dalawa. Excited pa nga eh. Saan daw nagpunta? Doon kila Adi, bibisita. Ayan. Hi, Ma'am Lorraine! Hi, Jenny! Ayan, nandito laro mo. Jenny? Oh, ingat! Hello, Ma'am. Come on, tulungan ko po kayo. Ay, salamat. Yes. Ayan. Sige po, ikaw po. Tuloy kayo, Ma'am. Kamusta na si Sabrina? Nakakausap mo na ba yung anak mo si Justin? Ayun, nandun pa rin sila sa ospital. Hindi naman grabe si Sabrina. Nag-pass out lang dahil sa alak. Buti niya hindi nag-OD yun eh. Pero nagtangka pa rin siya dahil sa magaling mong anak. Sinabihan ko na nga na huwag niyang iiwan si Sabrina. Tama na rin yung sa ganun. Para makakilos tayo.
Hello? Nasaan kayo? Nandiyan ba kayo sa bahay niyo? Anak niyo nandiyan ba sa bahay niyo? Bakit may nahanap din ako? Si Lorraine papunta na dyan. Actually, nandiyan na yata siya eh. Ano? Saya-saya nila. Ay, mama, upo muna po kayo. Akin to. O, iwan ko muna kayo, ha, babies. Kukuha lang si Yaya ng inumin. Sandali lang po, excuse lang po. Hello! Eto na ang juice. Ayan, inom kayo. Wala dapat nag-abala. Nalis lang namin talaga si Adi, kaya napadaan na kami dito. Naku, ma'am. Kung alam niyo lang, naku talaga, miss na kayo ng alaga ko si Adi. Talaga? Opo! Boom, 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 boom. Ay, ma'am, ano nangyari? Ma'am, upo kayo. Ano nangyari sa inyo? Upo po kayo, ma'am. Ma'am, ano nangyari sa inyo? Wala to, anak. Okay lang ako. Kaya naman napalapit agad sa'yo si Jenny dahil napakalambing mo namang bata. Ay, naku, nandiyan yata si Sir. Sandali lang po, excuse lang po. Ayan na, sandali lang po, mama. Yes po? Magandang hapon. Nandiyan ba mag-ina ko? Kayo po yung daddy ni Jenny. Oo, nandiyan ba sila? Pwede pakitawag naman. Sige, sandali lang po. Ay, eto na po pala sila. Oh, Celso! Anong ginagawa mo dito? Diba dapat ako magtanong sa'yo niyan? Anong ginagawa mo dito kala Adi? Sila Adi lang ba kasama niyo? Wala pa po dito yung daddy ni Adi. Pero kakausapin niyo po ba, sir? Hindi naman kailangan, pero sundin ko na yung mag-ina ko. Paano mo nalaman na nandito kami? Na nabanggit ni Faye. Nasa area lang ako, kaya naisip ako sunduin na kayo. Tara na. Sandali lang, papaalam na ako. Baby Adi, hindi ka na. Alis na sila. Say bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye, Jenny. Bye-bye, Adi. Bye-bye. Bye-bye. Lorraine, tara na. May nahabol lang ako. Sige. Bye-bye. Thank you po. Bye. Ingat po kayo. Salamat po. Ingat ka. Bye-bye. Bye-bye, Jenny. Bye-bye, Mommy. Mama Jenny, no? Sexy. Ay, ayun na sila, Mamita. Hello, Mamita. Pagbaba, ha? Hi, Mamita. Ganun, ha? Ayan, Lolo, nandiyan na. Ayan. Hi, Mamita. Oh, hindi nagmikis ako. Isa. Bongga. Hi, Mamita. Hi, Mamita. Oh, ayan. Hello. Sino yun? Dito? Sino yun, Nadine? Dito ba galing yun? Opo, siya po yung mami ni Jenny. Kasama po si dinala po si Abby. Di ba, baby? Bakit ka basta-basta nagpapapasok, Nadine? Po? Ha? Pwede ba next time huwag mong gagawin yan? Ma'am, alam niyo po ba, excited po to si Abby nang nakita yung mami ni Jenny. Wala akong pakialam. Sige na, pumasok kayo. Pumasok na kayo. Sabi ko nga, Ano kayo sa loob? pasok na raw tayo. Sige po.
Sana lang wala siyang ibang diskubre si Andrea sa loob ng bahay. Maswerte pa rin tayo. Wala si Justin dito. Dahil pag inabutan siya ni Andrea, tapos ang maliligayang araw natin. Bakit di kayo nagsasabi ko sa kayo pupunta? Buti na lang nandun si Faye. Kaya ba sinundan mo kami? Buti nga nasundan kita eh. Buti nahanap ko kayo dun. May masama ba sa ginawa namin? Pumunta lang naman kami sa bahay ng kalaro ng anak natin. Baka ikaw itong dapat tanungin ko tungkol sa kinikilos mo. Ano ibig mong sabihin? Hello? Justin, kamusta si Sab? She's still under observation, ma eh. Nagpapahinga kaya hindi ko pa nakakausap. Okay, just stay by her side, ha? Huwag mo siyang iiwan. Kailangan ka ni Sab. Yes, ma. Alam ko po, alam ko po. Kaso, ma, yung family, kinukulit na po ako eh. Nagpapaimbestiga sa katawan ni Andrea. Ano ka ba naman, Justin? Huwag mo nga hayaan mangulit yung pamilya na yan sa'yo. Just tell them you have better things to do. Sorry. Hello, Justin. Oo, pa. Don't worry, Justin. Kami na ng mama mo ang bahala sa lahat. Ngayon, kung talagang desidido ka na paimbestigahan ang katawan ni Andrea para sa ikatatahimik ng lahat, then we'll sign the document for you. Okay? Thank you, pa. Salamat po, salamat. Thank you. Ano ba, Pete? Hindi mo pwedeng hayaan si Justin? Siyempre. Kaya nga sabi ko sa kanya, tayo nang bahala. At hindi ko hahayaan na madiskubre ni Justin. Bakit? Calm down, okay? May naisip na ako. Gagawa natin to ng paraan. Okay? Tara. Sir, pwede niyo na po masilip yung pasyente. Thank you. Sabrina, I'm so sorry. Kahit hindi ko sinasadya, nasasaktan kita. Binabaliwala. Pero, I have to know for sure kung talagang nabubuhay si Andrea. Dahil hindi tayo makakapagsimula kung hindi ko na isasara ang nakaraan namin ni Andrea. Sana talaga. Sana manawaan mo ako.